Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Barangay Kagawad, patay matapos pagbabarilin sa Kalasyaw, Pangasinan. Menor de edad na lalaki at kasama nito, sugatan sa pambubugbog ng dalawang lalaking nasa impluensya ng alak. Aabot sa 370 na umano'y substandard na cellphone units na kumpiska sa operasyon ng CIDG sa Dagupan City. At nasapi ng leche flan na pinipilahan sa San Carlos City, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Patay ang 31 anyos na barangay Kagawad matapos na pagbabarilin sa Kalasyaw, Pangasinan. Balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, kinundi na ng Pangasinan Police Provincial Office ang pagpaslang sa isang barangay official dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa CCTV footage na ito, makikita ang paghinto ng isang motorsiklo ilang metro ang layo sa Barangay Hall ng Poblacion East, Kalasyaw, Pangasinan. Dakong 11:35 kagabi, bumaba ang isang rider at naglakad papunta sa Barangay Hall. Pagdating sa Barangay Hall, binaril niyang lalaki na nakahiga sa folding bed. Pero pumalya ang baril, kaya't nakatayo't nakatakbo ang biktima. Hinabol siya ng suspect at binaril sa likod. Halos madapa ang biktima sa loob ng Barangay Hall, pero hindi pa rin siya tinigilan ng suspect. Paglabas sa Barangay Hall, binaril pa ng isang beses ng suspect ang biktima saka mabilis na umalis sa lugar. Bago makaalis sa mga suspect, makikita ang pagdating ng mga nag-iikot na tanod. Sa pagkataranta, tila hindi na nila alam ang gagawin kaya't ilang beses silang tila nagpaikot-ikot at sa huli minabuting dumiretso na lang sa police outpost. Sa investigasyon ng pulisya, natukoy ang biktima na si Jodel Gelazo, 31 anyos at incumbent barangay Kagawad sa lugar. 4 na tama ng bala sa katawan at ulo ang tinamo ng biktima. Sa katawan, 3 ma'am dito sa tiyan, sa abdomen ma'am, and isa po dito sa ulo ma'am. May mga tinitingnan ng anggol ang pulisya pero hindi muna isinapubliko habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa pakikipag-usap ng mga otoridad sa kaanak, wala naman daw kaaway ang biktima. Continuous po yung backtracking at saka forward tracing po ng ating mga CCTVs para at least makakuha ko po kami ng lead kung saan po na tumakbo or identification po ng mga suspect. Hustisya ang hiling ng mga naiwang kaanak ng biktima. Sa gumawa po nito, sana makonsensya ka, sumuko ka na. Kasi buong pamilya kong nagdudusa dito eh. Na-recover sa crime scene ng 4 na basyo at isang tingga ng kalibre 45 baril. Samantala, sinilabas na pahayag ng Pangasinan Police Provincial Office, kinukundina nila ang nangyaring karahasan sa lugar. Tiniyak ng pulisya ang malalimang investigasyon sa krimen. Chris, tuloy-tuloy ang manhunt operation na isinasagawa ng otoridad. Samantala kaninang umaga ay nirequest na ng Kalasyaw Police Station ang creation ng SITG considering na yung victim ay isang barangay official. Bumuo na rin ng tracker team ang Pangasinan PPO. Ganon din ang Kalasyaw Police Station na kinabibilangan ng mga investigador at intelligence officer para sa mas mabilis na pagresolba sa krimen. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Sugatan ng isang menor de edad na lalaki at kasama nito dahil sa pambubugbog umano ng dalawang lalaking nasa impluensya ng alak. Nakaalerto, Sandy Salvaggio. Sa videong ito, makikita ang isang lalaking nakahiga sa gilid ng kalsada habang ang isa pang lalaki mistulang hinahamon ang nakahigang lalaki. Ilang sandali pa, makikita ang lalaking nakaputi na inaawat ang umunoy ng hahamon na lalaki. Ngunit bago raw humantong dito, ang dalawang lalaking walang damit pang itaas na makikita sa video, pinagbubugbog daw yung nakahigang lalaki na isang menor de edad at ang nakaputing lalaki na kanyang tsuhin. May mga dalawang tao po dyan. Narang po kami agad sa daan dun sa may Acacia. Tapos sabi sa amin, tinanong kung may problema kami. Ang sabi naman po namin, wala. Biglan nila kaming nilusutan sa motor, tapos sinarang po yung motor sa daan ulit. Tapos nung pagkapaba po yung lalaki, bigla niya na lang ako sinuntok sa mukha. Tumagal daw ng ilang minuto ang panununtok sa kanila at binantaan pa raw sila. Nagtamo ng galos,
bukol sa ulo at sugat sa baba at kili ang menor de edad habang napuruhan din sa ulo at pasa sa katawan at mata ang tinamo ng kanyang tsuhin. Nung dumating na kami, wala na, hindi na po sila nag-aaway. Ang kwan lang yung sagutan lang po yung naabutan namin. Mariing itinanggi ng isa sa mga sospek ang paratang. Pare-pareho raw silang nakainom. Binobombohan daw ng isa sa mga biktima ang andar ng kanilang motorsiklo sa tapat nila at umano'y nanigaw pa. At nang magpang-abot sa pinangyarihan ng insidente, tatanungin na po sana namin siya. Kaso po, yung bata, ang ginawa, pumulot po siya ng bato. Tapos biglang tumayo yung tito, yung ka-age po namin. Kaya nagpanik na rin po ako, nag-react na ako na mapapaaway na po talaga kami. inamin niyang nanghamon daw siya ng suntukan ngunit hindi siya nanuntok. Posible raw na ang sugat ng menor de edad ay mula sa ilang beses niyang pagkatumba sa kalsada nang tangkain niyang agawin ang hawak niyang bato. Nanipa at nanuntok din umano ang menor de edad at ang kanyang tsuhin. Ma'am, humingi po ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa namin. At sa pamilya po nung bata, doon na rin po sa tito niya. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang isa pang sospek. Nakatakdang mag-usap sa barangay hall ang dalawang panig ngayong araw. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Isa pang katawan ng nasawi sa pagguho ng ginagawang building sa Angeles City, natunton sa tulong ng K9 unit. Nakatutok, CJ Torida. Iniikot ng K9 unit ang gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga pasado alas 6 kagabi. Maya-maya, tumigil ito sa isang bahagi ng guho at tumapon. Hudyat na posibleng may katawan na natabunan ng malalaking tipak ng debris. Nakadetect po yung K9 dog, no, na isang human body. Mag-aalas 8 kaninang umaga nang makuha ang katawan ng lalaki na wala ng buhay. Ito na ang ikalimang nasawi sa pagguho. Ayon sa LGU, makatutulong ang cellphone na narecover ng mga otoridad para makilala ang bangkay. Patuloy ang search and rescue operation sa gumuhong gusali. Posibleng may mailigtas pa raw sa mga pinaniniwala ang naipit sa guho. We are not losing hope na yun nga po sana ay magkaroon talaga ng miracle na maroon tayong matagpuan na buhay na biktima. Ayon sa Angeles City LGU, hindi pa humaharap ang mga kinatawan ng may-ari ng kumpanyang Golden Years Construction and Steelwork Corporation. Pero tiniyak ng DILG na hindi nila matatakasan ang pananagutan. We will issue a subpoena and we will put a hold order sa airport para mag-report sila. Posible raw silang maharap sa patong-patong na reklamong kriminal, sibil at paglabag sa labor code. Hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya. Ang sinabi sa akin ni Mayor, meron daw ibang report na may kasamang pamilya sa loob. Hindi kasama dapat yun. CJ Torida, One North, Central Luzon. Aabot sa 317 na umunay substandard na cellphone units ang nakumpiska sa operasyon ng CIDG Pangasinan Provincial Field Unit at Dagupan City Police Office sa dalawang tindahan sa Dagupan City. Lumabag daw ang mga may-ari sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines at Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Dalawang individual ang naaresto sa operasyon. Nagkakalaga ng 6.4 million pesos ang mga nakumpiskang cellphone unit at accessories na ibinebenta hindi lang sa shop kundi pati online. Hindi umano aprobado ng National Telecommunications Commission ang mga nakumpiskang cellphone at accessories. Wala pang pahayag ang mga naarestong individual. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ang bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Bago magtanghali kanina, huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Jangmi sa layong 1,135 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Kumikilos ito hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR ngayong gabi o bukas ng madaling araw at bibigyan ng local name na Domeng. Bukod sa trough o extension ng bagyong Jangmi, nakakaapekto rin sa ilang bahagi ng bansa ang southwesterly wind flow. Sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. May tsansa ng malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide.
Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang dalawang rider ng motorsiklo sa magkahiwalay na aksidente sa Ilocos Norte at Pangasinan. Nakatutok, Jewel Fernandez. Patay ang rider ng motorsiklo matapos aksidenteng mahulog sa irigasyon sa Barangay 28, Lawag City. Kinilala ang biktimang isang 27 anyos na lalaki, tubong Piddig, Ilocos Norte. Sa investigasyon, binabagtas ng rider ang kahabaan ng bypass road nang mawalan ng kontrol sa manibela at dumiretso sa irigasyon. Nagtamo ang biktima ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala pa siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang biktima nang mangyari ang aksidente. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patay ang 21 anyos na lalaking rider ng motorsiklo matapos madisgrasya sa Labrador, Pangasinan madaling araw noong Miyerkules. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas ng rider ang kahabaan ng National Highway sa Barangay Tubuan ng aksidenteng masagi ang kasalubong na van. Nawalan ng kontrol ang rider at tumilapon sa kalsada. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima. Dinala pa siya sa hospital pero hindi na umabot ng buhay. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang driver ng van at pamilya ng biktima. Jewel Fernandez, 1 North Central Luzon. Nakatakdang simulan sa November 30 ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Batay ito sa mga tinalakay sa unang status conference sa Trial Chamber 3 ng Korte. Ayon kay Presiding Judge Joanna Corner, 5 araw kada linggo ang paglilitis hanggang magkaroon ng judicial recess o break ang Korte. Pwede pa raw magbago ang schedule depende sa resulta ng bagong pagsusuri sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis. Ang nakaraang pagsusuri kasi ay para lang daw sa kakayahan ng dating Pangulo na humarap sa pre-trial stage. Inatasan din ng Trial Chamber 3 ang ICC Registry na bilisan ang paghahanap sa translators na kakailanganin ng mga testigo. Ang susunod na status conference ay tinakda sa June 23 at July 14. Binigyang diin ng hukom na dapat efficient ang lahat ng panig sa kaso para maging mabilis ang paglilitis. We really should start this trial as soon as possible. We encourage the participants to cooperate in these goals and generally between themselves. Any requests for disclosure should be discussed between the parties before rulings are sought from the judges. Ilang bahagi ng downtown area ginawang tambakan ng basura. Clearing operation isinagawa. Silipin sa report. Dating may ginawang tambakan ng basura sa ilang bahagi ng downtown area sa Dagupan City, kabilang sa ibaba ng overpass. Meron din sa bahagi ng Galvan Street. Dito, karaniwang itapon ng basura ang mga negosyante. Pero palaisipan daw sa Barangay Council kung bakit halos mag-triple ang volume ng basura sa lugar. Na tila ba hindi nila mga negosyante ang nagtatapon ng basura roon. Lahat ng biyahero, pag minsan dala na nila yung basura nila, tapos tatapon na lang dyan. Kaya nakamonitor yung mga lahat ng tanod ko. Agad na ipinatigil ng Barangay Council ang pagtapon ng basura sa mga ginawang tambakan sa downtown area. Nagpaskil ng tarpaulin sa lugar para ipabatid na bawal magtapon ng basura at magmumulta na hindi tatalima rito. Bulim din tinatapon dyan eh. Eh siyempre, sabi nga sa akin, nasa barangay mo, basura mo yun. Ay, hindi ko naman basura yan. Eh siyempre, nanggagaling sa ibang barangay yan. Araw-araw ang ginagawang paghikot ng WMD sa downtown area upang makolekta ang mga basura ng mga negosyante. Habang sa ginawang material recovery facility naman ng Barangay 1, pinapayagang magtapon ng basura ang mga residente. Nagkabit na rin doon ng CCTV camera para ma-monitor ang mga nagtapon ng basura roon.
Malinis tingnan. Oo. Kasi pagkalat-kalat dyan, Mami. Mabaho. Mabaho tapos kalat. Kasama si Ron Alistair Taniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mataas na demand sa yelo sa mga pamilihan nararanasan ngayong tag-init. Narito ang report. Malakas ang kalakalan ng yelo ngayong tag-init. Doble ang demand sa mga pamilihan, kainan at sa mga nagtitinda ng palamig at halo-halo. Ramdam din ito ng mga nagbebenta ng yelo sa mga dan public market. Para sa mga bangos, ganun. Manok, palamig, halo-halo. Sa pwestong ito, umaabot sa 20 bloke ng ice ang nabebenta nila kada araw simula noong pumasok ang tag-init. Kaya tumaas din daw ang kanilang arawang kita mula 500 pesos, umaabot na ngayon sa 3,000 pesos. Dapat mas maraming yelo kasi sobrang init ng panahon. So Mas kailangan po ngayon. Nakatutok ang mga otoridad sa bentahan ng yelo, lalo na sa mga yelong ginagamit sa mga palamig o pamatid-uhaw. Ayon sa Health Authority, regular ang kanilang inspeksyon sa mga pwestong nagbebenta ng yelo. Nagkakandak kami ng routine inspection dyan, quarterly, at bago po sila kumuha ng kaukulang permit po, nagpapasubmit po kami sa kanila as a requirement yung microbiological analysis ng yelo. Kasabay ng mataas na demand, iniiwasan ng otoridad ang pagkakaroon ng water at foodborne illnesses. May karampatang penalty ang mga negosyanteng makitaan ng paglabag sa sanitation. Iso-suspend po muna natin sila, pinagbabawalan po natin sila munang magbenta unless na maging negative na po yung result sa susunod na exam. Kasama si Henry Duminsid, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Minsan maulan, minsan naman ay mainit. Kaya po nagbabala ang Department of Health sa mga karaniwang sakit ngayong pabago-bago ang panahon, gaya ng trangkaso at allergies. Ay sa DOH, nakaapekto ang humidity sa hangin sa ating ilong, lalamunan at balat. Kapag opisyal ng tag-ulan naman, karaniwan ang waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Payo ng ahensya, panatiling hydrated ang katawan, kumain ng masustansya, mag-ehersisyo at magkaroon ng sapat na tulog. Mahigit 30 na persons deprived of liberty, kabilang na ang 6 na jail personnel sa Urdaneta City District Jail Male Dorm, ang sumailalim sa pagsasanay, kaugnay sa rabbit production at hydroponics. Katuwang ng BJMP sa pagsasanay ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1. Layo ng aktibidad na mabigyan ng kabuhayan ng mga PDL habang nasa piitan at maaari nila itong magamit ang kaalaman nito sa hinaharap. Tinuruan ang mga trainee ng rabbit production and management at rabbit meat processing. Bukod sa rabbit production, nabigyan din ng kaalaman ang mga PDL at ilang jail officers sa hydroponics, kung saan tinuruan sila sa tamang proseso sa pagtatanim at pagpapalaganap ng lettuce gamit ang hydroponics technology. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 72 anyos na lalaki matapos na pagbabarilin sa barangay Katablan, Urdaneta City, Pangasinan, gabi noong Martes. Sa paunang investigasyon ng otoridad, dating OFW ang biktima at nakatira sa isang subdivision sa barangay Pinmaludpud. 3 basyo ng bala ng caliber 45 na baril ang natagpuan sa crime scene. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga responsable sa krimen. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima.
Mahigit 162 million pesos na halaga ng marijuana nasamsam sa 8 plantasyon sa Tinglayan, Kalinga. Tutukan sa report. Aabot sa mahigit 162 million pesos na halaga ng mga tanim na marijuana ang nadiskubre sa isinagawang operasyon ng PNP at PIDEA sa Mount Huatong, bahagi ng Barangay Lokong, Tinglayan, Kalinga. Sa kabuuan, 8 marijuana plantation na may lawak na 52,000 square meters ang nadiskubre ng mga otoridad. Agad din na sinunog ang mga nasamsam na marijuana. Walang nahuling cultivator sa lugar noong isagawa ang operasyon. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Arestado ang 59 anyos na lalaki sa bypass operation ng PIDEA at PNP sa Barangay Calapacpan, Subic, Zambales. Nagkuha sa suspect ang humigit kumulang 25 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Nabawi rin ang ginamit na marked money sa operasyon. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa suspect. Wala pa siyang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, opisyal nang inilagay ang papal insignia sa Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary o mas kilala bilang Pisamban Maragul sa Angeles City, Pampanga. Bahagi ito ng paghahanda para sa makasaysayang solemn proclamation ng simbahan bilang isang minor basilica na gaganapin sa June 10. Makikita ang mga simbolo sa ilang bahagi ng simbahan bilang tanda ng nalalapit nitong formal na pagkilala bilang minor basilica. Ayon sa pamunuan ng simbahan, ang installation ng papal insignia ay isa sa mga halagang hakbang sa paghahanda para sa naturang okasyon. Ang pagiging minor basilica ng Holy Rosary Parish ay tinuturing na isa sa pinakamataas na pagkilalang maaaring ipagkaloob sa isang simbahan dahil sa natatangin nitong papel sa pananampalataya at kasaysayan. Suportado ng Sparkle GMA Artist Center si Clea Pineda sa panawagan niyang respeto sa gitna ng natatanggap niyang hate messages at online threats. Sa official statement, sinabi ng Sparkle na hindi nito tinotolerate ang anumang uri ng hate at intimidation. Sa halip, isinusulong nito ang kaligtasan at kabutihan para sa lahat ng artists. Ang pahayag na yan ay kasunod ng pag-call out ni Clea sa mga natatanggap na threats of sexual violence. Sabi ng aktres, sanay na siya makatanggap ng hate messages pero ibang usapan na ang rape kahit pa sabihing joke lang ito. Leche flan sa San Carlos City, Pangasinan, bakit nga ba pinipilahan? Ating alamin sa report. Patok sa mga leche flan lovers ang kakaibang laki ng leche flan na paninda ng magkasintahan na Julius at Kea sa San Carlos City, Pangasinan. Niligawan niya po ako. Nagsimulang magbenta ng leche flan ang magkasintahan noong 2024. Sarili nilang gawa ang leche flan. Naisipan daw nila ito upang may pantusto sa pang-araw-araw na gastos sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Dati po kasi po, nag-start po kami, bayong lang po yung dala ko po. Ako lang po yung nagbebenta sa mall po. Tapos po, na-realize po namin na masarap po yung benta po namin. Tapos sila na po yung mismong pupunta sa amin. Pinagpatuloy nila ang pagbebenta ng leche flan hanggang sa makilala nila ang isang pastor. Tapos nung nabigyan po kami ng pagkakataon na makapagbenta dito sa harap ng church, bigla din nag-boom nung December po. Tapos nung February, parang humina. Kaya nag-isip kami ng bago. Gumawa kami ng malaking leche flan. Dahil sa laki ng size ng kanilang leche flan, naisip din na magkasintahan na gumawa ng leche flan challenge. Kailangan sungkitin gamit ang bread knife at mailagay sa lalagyan ng buo upang magkaroon ng discount. Pumasa rito si Nelson na nagtagumpay sa challenge. Pangalawang balik ko na to, sobrang tamis at sobrang saya dahil gas na ganitong ginagawa nilang pa-challenge. Pangarap na magkasintahan na magkaroon ng sariling pwesto at bumili ng marami pang gamit sa paggawa ng leche flan upang mas lumago pa ang kanilang munting negosyo. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. I-ready na ang inyong Sana All hashtags dahil baka mainggit kayo sa isang passenger princess from Clark, Pampanga.
Taob ang effort ng maraming lalaki sa Papa Edgar ni Riz Mariano. Ang UV Express driver nagiging personal na tagasundo kasi ng kanyang anak na galing sa trabaho. Hindi lang sa acts of service, palong-palo rin sa love language na words of affirmation. Sa tuwing bubuksan kasi ang pinto ng kanilang sasakyan, bubungad kaagad ang bati ni Papa Edgar sa kanyang Bendy o bunsong si Riz. Hirit ng netizens, basta driver, sweet father. Mahigit 3 million na ang views nito online. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.